Okay, good afternoon, sir. Today, we're excited to share our insights about our program in PM2, cost management. So, let me quickly introduce our members. So, Junel Micabalo, Saira Jean Amata, Jogelo de la Cruz, Andrian Maldipena. Leading the presentation are Micabalo, Maldipena, and me, January Magalso. So, first sa main up. Sige, sige na Nil. Sige, sige tadi. Dunggan ra? O, kana. Walang nag-outro na ko ah. Di, mamadunggan ko? O, kana ra na. Dunggan man. Kaya ako ito ra. First, kunin ang user info. Sa bahaging ito, kinukuha ang username mula sa JTix field. Isang field kung saan maaari ilagay ng user ang kanilang username at password mula sa password field. Isang field para sa secure na pinput o password. Pangalawa, ang login validation. Ang code na ito ay use para ma-validate ang login credential. Kapag yung user ay nilagay yung default username at password na tama, mag-display yung message na login successful. Pangatlo, buksan ang project name. Kapag ang login ay nagtagumpay, lumilika ito ng bagong instance ng project frame at ito ay pinapakita kapag set visible or true. Samantalang ang kasalukuyang frame na main app ay sinasarado gamit ang this.suppose. Ito ang pang-apat, invalid login. Kung ang login credential ay hindi tama, mag-display yung invalid username at password. At ito yung nakalagay, please try again. Ano ba ito? Ikaw na. Kuhan yan. Sige, mag-share screen ako ah. Walang gabi ka. Nakita? O, nakita ra. Para kung tingag. So, dito pa ako sa ating sa project frame. Una ay ang yung save button method. Ito. Ang save button method na ito ay naglalaman ng logic para sa pagdagdag ng project. Kinukuha nito ang input mula sa user para pangalanan ng project budget. Ito ay para i-validate ang input at kapag tama ito ay dinadagdag sa JTable at ina-update ang table. Um, ay ang search button. Ang search button method na ito ay para sa paghanap ng project. Ang kinukuha nito yung pangalan project mula sa input field. Naghahanap ng project gamit ang pangalan ID na pinapasa ang data sa material frame. Pagkatapos, ini-reset ang data sa material frame at ginagawang visible bago isarado ang kasalukuyang frame.
And pangatlo, yung delete button. Ang delete button method para sa remove or delete ng project, kinukuha nito ang mga napiling index ng row, yung index ng row mula sa table at inaalis ang mga ito mula sa JTable ng mga project bago i-update ang table. So yung delete button. Last is yung logout. Ang logout button naman ito ay para sa pag-logout at pakita ng ito ng confirmation dialog at kung ang yes ay pumipindot ng yes, bumabalik ito sa login page bago isarado ang kasalukuyang project frame. So, yun lang po. Okay. 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 So, makita ra? Idara. So, ang add material, so, wait natin to. Itong try and catch one block is kuan siya ang kuno ito sa loob ng block para ma-handle ang exception kung sakaling magkaroon ng error sa pag-convert ng input sa tamang format. And then, wait na wala. Ang material, itong material quantity, material name and price. So, kinukuha mula sa mga JText field gamit ang parseInt, parse double para ma-convert ang string input sa tamang data type. And then, itong material, gumagawa ng bagong material object gamit ang nakuhang input. So, and then itong entered materials, so idinagdag ang mga material sa JTable ng mga entered materials. So, yan. And then so bago i-update yung table para ipakita yung new na table o material sa bagong project. And then, tsaka malilinis yung mga JText field para sa susunod na entry. And then, yung calculate is, yung reset data is, mare-reset yung mga current na tinatype sa kabilang project. So, bagong material ang lalabas, so walang laman pa. And then, tsaka magka-calculate ng total spending to. Tapos, calculate ng remaining budget, tsaka magdi-display gamit ang JLevel. Ito. Pagkatapos, yung remove is magre-remove ng row mula sa table. So, ito. And then yung for loop, gumamit kami ng for loop para makapag-remove ng another row. So, pabalik-balik lang yan. Tapos, tsaka i-update yung material table. And then, yung last naman is yung back button. Ito. Yung code na to is ilalagay sa copy ng nasa table.
na stable ng mga data sa entered material. So sa isang map, then it means ang bawat project ay may kanyang kanyang sariling JTable ng mga materials. So ang code na ito tumatawag ng isang method sa project frame upang i-refresh ang data sa project table. Ito ay nagre-resulta sa pagsasayos ng table upang isama ang new data mula sa materials na na-save. So, yun lang guys. So, hindi.